Inaasahang bukas ay hihina na itong bagyong si Neneng dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagaman ito naman po ay walang direktang epekto sa ating pong bansa, mga kababayan. Ang ating pinapakitang senaryo po ngayon, ito yung panibagong bagyo na pasok ng ating Philippine Area of Responsibility, possible next week sa araw po o pagitan po yan ng Linggo or Lunes. Ito po yung senaryo, maaari pong malakas na bagyo, maaari pong umakyat from typhoon category to super typhoon. At kung sakali papasok, ito tatawagin sa pangalang bagyong Obet, mga kabayan. So ito yung susunod na pangalan. Then yung sa senaryo naman in advance, kung ating titignan, ito sa pagitan ng Martes by August 25, and then pagdating ng August 26, araw po ng Miyerkules, ang kanyang direksyon patungo sa bahagi ng Taiwan. But maaari pa po yung magbago yung senaryo dahil yung una nating naiulat, kung kayo po ay nakaabang dito po sa ating mga forecast araw-araw, ito po yung unang direksyon ay halos sa gitna na bahagi ng Japan. Pero sa mga bagong senaryo ngayon na ating pinapakita ay sa baba sa part ng Taiwan. But maaari pong bumaba pa yan sa mga susunod na araw sa aktual na pagtama nito or paglapit sa ating pong bansa. Kung sakali man na ito'y hindi direktang tatama, makikita nyo po muli yung patuloy na habagat ang magpapalakas or magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, especially sa bahagi po ng ating Luzon, mga ka-great. And then yan po makikita natin na tatama muli after dyan sa Taiwan ay bahagi ng China in advance na ating pinapakita. Pero ito pa po, meron pa pong muling senaryo tayo nakikitang possible sama ng panahon na mabubuo, mga kabayan, bago matapos ang buwan po ng August. So kung sakali, maaari pong hahabol ito pong kung sakali na bagyo ay tatawaging bagyong Pilandok, mga ka-great. So yan po yung ating minomonitor na sama ng panahon. Bagamat sa ngayon, ayon po sa pag-asa ay 3 bagyo ang ating binabantayan. So ito nga po yung bagyong si Neneng, yan po yung pinapakita natin ngayon na nasa 430 kilometers ng Northeast Itbayat, Batanes. Habang ito naman pong isa pang bagyo, may kita natin medyo palayo na rin po yung direksyon niyan at inaasam pong malulusaw na rin, mga kababayan. Pagkatapos, ito na pong isa pang bagyo, ito yung inaasa natin sinasabi na posibleng papasok sa susunod na linggo, yung pangalang bagyong Obet. Yan po ay nasa 3,005 kilometers ng northeast eastern Mindanao, mga kababayan. Medyo malayo pa sa ngayon at walang direktang epekto sa ating bansa. Samantala, balikan natin sa senaryo naman nitong bagyong si Neneng. Halos di nga natin makita yung pinaka-circulation po nito at inaasahan po natin posibleng bukas unti-unti natin hihina maging LPA hanggang sa malusaw, mga kababayan. Samantala, sa kasalukuyan, kung ating pag-uusapan sa lagay ng panahon, ilang bahagi ng ating bansa sa Luzon ay nakaranas po ng kalat-kalat na pag-ulan at dito nga po makita natin medyo maulap pa ilang part ng Metro Manila, Olongapo, Tarlac, ang Baguio, Infanta, Polillo Island. Ang ilang part din ng Northern Luzon ay nakaranas po ng medyo maulap na papawirin. Sa part naman ng Palawan, ang bahagi ng Puerto Princesa, Nara, Aburlan, ang part ng Quezon ay maaaring nakaranas po ng medyo maulap at kalat-kalat na pag-ulan. Ang ilang bahagi ng Rojas, part ng San Vicente, bahagi ng Taytay at part ng Coron. Then sa malaking bahagi ng Mindanao, may kita natin ngayong gabi asang maganda ang panahon. Ang part ng Negros, bahagi ng Bohol, ang part ng Cebu, magandang panahon maliban na sa part nitong Danau area, and then Ormoc sa part ng Tacloban sa bahagi ng Leyte, at sa part ng Samar sa Burungan at Giwan area ay makaranas na medyo maulap. Ang part ng Antique at Rojas, yan po'y possible maulap din po na papawirin. Ang ilang bahagi ng Bicol, Masbate, maganda ang panahon na ating nakikita, mga ka-great. So yan po yung ating aktual na senaryo sa lagay ng panahon ngayong gabi.